Hello everyone, Mark here. In this video, may panibago na naman akong app idea na share sa inyo na pwede makatulong sa inyong IT capstone project. Kung naman yun, check natin. Okay, so bago ko i-discuss sa inyo yung food gap, ikwento ko muna sa inyo yung pinaka nag-spark nitong idea na to, which is yung isa sa mga dinevelop na feature or na system ng mga estudyante namin before, nung teacher pa ako. So, ang system na ito is a kind of recommender app na parang i-input mo yung parang symptoms na nararamdaman mo ngayon. Tapos, once na naka-input na yun sa system na yun, i-analyze yun ng website or ng web app. Tapos, i-babato nyo sa'yo pabalik yung mga possible na sakit na nararamdaman mo ngayon. But, that is, may disclaimer na hindi yun, kung ano man yung mga results na naipakita niya, hindi yun yung pinaka-final. So, ang pinaka-final step na ibibigay ng web app sa'yo is i-recommend ka niya sa mga nararapat na doctors or kung sino mong mga tao na i-recommend niya sa'yo na need mong i-visit para ma-confirm yung diagnosis. So, ganun yung pinaka-idea ng app na yun. A recommender na app. Now, if we use that main feature, kind of tweak it a little bit, doon ko ibibigay sa inyo yung doon na nagsimula yung pinaka-idea na food gap, which is a derivation ng idea na yun, from medical na feature or medical na area, napunta tayo sa parang nutrition na area. Now, in this food gap, parang from the word itself na food gap, i-analyze niya yung pinaka-kulang sa'yo na nutrition sa katawan mo based on the inputs na kung ano yung mga nakain mo for the day. Like for example, mag-input ka ng mga nakain mo for 2 weeks. Tapos yung app na yon will analyze kung ano ba yung mga parang nami-miss out mo na nutrients. Like for example, puro ka noodles, instant noodles lagi. So kulang ka ng mga essential nutrients like vitamin A or something, vitamin C na makukuha sa mga leafy vegetables and mga fruits. Another is, syempre sa food gap na to, hindi lang siya basta ibibigay niya yung mga missing na nutrients na need ng katawan mo. So, parang from these missing nutrients, ano yung mga pwedeng lutuin na pwede mong gawin or iluto para tas kainin para ma-replenish yung mga ganong klaseng missing nutrients sa inyong katawan. So, ganun yung basic idea ng food gap. Mag-input ka ng mga nakain mo for the past few weeks. The app will analyze, then the app will recommend, the app will give you results ng mga missing nutrients sa inyong katawan. Plus, the app will recommend what kind of foods you have to eat. Like for example, banana, broccoli, fish, mga kulang ka siguro mga omega-3s, mga ganong klaseng stuff. So, ganun lang yung basic idea ng food gap. May i-input kang bagay, i-analyze ng app, magbibigay siya ng certain output. Mga ganong klase. But, I think it's okay na. Tapos, if nagawa na yung food gap, possible kasi na existing na siya somewhere, you can try to, modify it a bit. Kung hindi man nutrients, ano pa bang klaseng recommender app or system na pwede nyo i-develop? Pwedeng books. Like, for example, ito yung mga nabasa kong books for the past few years. Ano yung mga pwedeng i-recommend ng system na yun or app na yun? Ito yung mga napanood kong movies from the past few years. Ano yung mga pwede mo i-recommend sa akin? Maraming stuff na pwede mong gawin for a recommendation na apps. Okay? So, I hope na may nakuha kayong idea sa video na to and good luck sa pag-apply nito sa inyong future IT capstone project. So, yun lang in this video. God bless. Have a nice day. Bye.